Welcome back to my channel mga Korintian. Isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Saan man kayo naroon mula Luzon, Visayas, Mindanao. Sana po ay nasa mabuti kayong mga kalagayan. Lalo na itong lumang bagyo ay nawa ay ligtas po kayong lahat. So narito po tayo mga ka-Korintian. Meron tayong vlog ngayon na about ito sa isang alternator charger, no? Itong alternator charger na to, ito yung mga nakakabit sa mga sasakyan, ano? So lahat ng sasakyan ay meron ito, no? So yan siya, kalas-kalas siya. Kasi yan mga Korintian ay nakakabit sa bangka. Ngayon dahil sa amin bumagyo, lumubog yung mga raing lumbog na bangka dito sa amin. So yan ang nangyari. So kailangan linisin siya at i-repaint ulit, ano? So kinuha ko na ang pagkakataon nito kasi kalas-kalas na siya para ma-explain ko sa inyo, no? Yung parts niya at yung kanyang mga trabaho, no? So ito mga Korintian, ito yung kanyang pinaka base, no? Plate niya. Kung baga sa kanya, yung pinakakahan niya, no? Yan. So ni-repaint natin kasi pag nalubog sa dagat, madali na siyang kainin ng apog, yung puti na kumakain ng aluminum. So yun po ang kailangan pagka may nalubog kayong mga bangka, hugasan siya ng gasolina. Pagkatapos ibilad sa araw, and then i-repaint na yung buong mga katawan niya. Gaya nito, itong kanyang puwit na to. Yan. So repaint na. No? So ito ay 24 volts alternator charger, no? Alternator charger ng mga sasakyan. So yung gamit po kasi ng mga bangka rito sa amin, gamit din ng sasakyan. Ito ay 4D32. So Mitsubishi siya, no? So yan mga Korintian, kalas-kalas siya kasi kailangan kalas-kalasin mo bago mo siya ma-servisan o maayos, no? So itong mga importanteng parts sa mga Korintian, katulad nito, ito yung kanyang pulley, no? So ito yung nakakabit sa makina, merong nakakabit na belt at itong nagda-drive para umikot, no? Itong pulley na to, no? So ito naman yung kanyang impeller or fan, no? So ito naman yung nagbibigay ng lamig doon sa alternator, no? Sasama ito sa ikot, kailangan ito ay, ang ikot nito ay clockwise, no? Yan, clockwise siya. Dahil hindi siya pwedeng counter kasi yung hangin nitong dala lalabas, no? So kaya siya naka-clockwise para yung hangin niya papasok doon sa loob ng alternator. Kasi pag nakabaligtad na install nito, kasi minsan ginagawa itong charger, mga portable, drive ng makina. Minsan may dinala sa akin, bakit daw umiinit yung alternator charger niya. So pag nasuriin ko, baligtad yung rotation niya. So kailangan clockwise para itong pan niya papasok ganun yung hangin papunta sa alternator, no? Yan po. So ngayon, ito naman yung kanyang bearing, front bearing, no? Yan. So ang ginawa natin ito kasi dapat siya napapaltan na. Ay bago pa kasi ito. Isang buwan pa lang ito ginagamit na malubog, no? So niripak lang natin, ano? Niripak. Pero ang gagamitin yung grasa ay high temp grease, no? High temperature na grasa ay gagamitin yung dito. Hugasan ng gasolina, magbibilad, bago lalagyan ng high temperature na grease, no? High temp grease. Para uminit man, hindi siya magkakaroon ng problema, hindi malulusaw, no? So dyan siya nakakabit, no? Yan, ito yung harap niya. Ito yung pinaka cover naman ito. Yan. So kalas-kalas, no? Okay? So ngayon, ano mga Korintian? Ito naman yung kanyang, itong kanyang rectifier or sabi nga ng mga diode, no? So yan, no? Ito dito nakakunik yung wire galing sa stator, sa tatlo na yan, no? At ito naman yung diode. Kung napapansin nyo yan, may apat na pana 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 siya, no? Yan, 6. Ito diode yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 na diode, no? So ibig sabihin, ang tatlo niyan ay pumunta dito sa positive. Dito nakakabit yung positive na terminal, no? Nakalabas yan. At yung negative naman ay nakapunta sa body ground, no? So dito naman siya nakadikit sa kaha ito. Nakadikit yan doon sa case niya. So kaya yung charge niya
pupunta rito sa terminal, ito yung positive, ay yung negative ito dadaan sa nakadikit doon sa parte ng inyong alternator, doon yung nakadikit, no? Kaya kailangan yan tatanggalin yung pintura, no? Yan, kasi yan, kailangan mag-contact sila ng maganda. Yan sa portion na yan, tatanggalin pa yan. Ito, yan, doon didikit. So yung positive dito pupunta, output niya, yung negative naman dito pupunta. No? So kaya napapansin nyo, ang mga alternator charger, wala siyang wire papunta sa battery, no? Sa negative. Kasi ay naka-body ground siya, no? Ito yung terminal sa positive, doon lang yung naka-isolate siya. So, naka-body ground siya. So, ibig sabihin, yung kanyang positive, yung negative, dumadaan sa katawan, papunta sa makina. Okay? So, ito naman yung kanyang surge suppressor or capacitor, no? So, DC siya. Surge suppressor, yan yung nagsasala ng kuryente para pinong-pino o salang-sala bago itapon dito, no? Yan. Capacitor yan na DC, no? Pero yan tinatawag natin surge suppressor. Tagasala yan ng mga wave, yung daluyong ng kuryente, para pinong-pino niya na itatapon, malinis na, no? No? Okay. Ito naman tatlong diode na ito yung papunta sa indicator light, no? Yan ang gamit ng tatlo. So gamit yan ng IC regulator, no? Tuturo natin yan, no? Ito naman connection to sa IC regulator. Ito sa positive terminal. Okay? So ngayon, ito na tayo. Ito naman yung rotor pin na tinatawag, no? Ito yung slip ring. At ito naman yung kanyang bearing, no? So yan ang laman niya, mga kurente siya, no? Yan yung winding niya, ayan sa pagitan na yan. Ito naman yung kanyang magnetic rotor core, no? So bakit tinawag na rotor to? Kasi ito ay rotating parts. Yan, rotating parts, umiikot, no? So kaya tinawag na rotor, no? Rotating parts. So andyan yung winding, nakapulupot yan, at ang kabila niyang dulo ay dito sa slip ring, at yung kabila dito sa kabila, no? Yung beginning yan dito, yung out ay nang dito, or dito ang out, dito ang beginning. Parehas lang yan, ano? Yan siya. So ngayon, ito naman yung kanyang thread ng kanyang nut. Ito yung pampigil na, no? Ito. Yan yung nut niya, no? Okay? Yan. So isa-isahin natin para manuwahan, ano? So ngayon, ito naman yung kanyang IC regulator. So nakikita niyo mo kurente siya, ano? Yan. Yan yung IC regulator, no? So yung carbon brass niya, dalawa, lalapat doon sa slip ring ng rotor. Ayun siya, di ba? Yun. Paano? Yan yung trabaho niya, no? Yan. Habang umiikot yan, kumukontak yung carbon brass. Kaya minsan, lilinisin yung carbon brass dahil minsan, marumi na, tapos hindi na lumalapat, maiksi na, kaya nawala ng hindi siya mag-charge, no? Okay? So dito naman sa terminal na ito, ito yung kanyang socket, ito ilalagay, no? So titingnan mo ay si regulator niya, no? 1, 2, 3, 4. So apat na connection niya sa loob. So siya ay electronics, no? So ang ginagawa naman natin, pag nasira ang regulator na yan, nagko-convert tayo doon sa EVR na. Kasi ito ay IC integrated circuit, kaya tinawag na IC regulator, integrated circuit regulator. So pag nasira yan, kukondem natin yung mga linya na yan, i-convert natin sa new era voltage regulator, no? So depende yan sa kung ano, kung 24 volts o 12 volts. Ito naman ay 24 volts. So ngayon, ito namang dalawang socket na ito yung ignition, ano? At ito naman ang indicator. Yung indicator ito yung pupunta doon sa dashboard ng mga sasakyan para magbato ng signal doon sa indicator light, no? Kung nagcha-charge na siya o hindi. Pag on mo ng susi, papasok dito, itong ignition, diyan papasok yung supply na live, saka i-ignite itong regulator, no? Itong IC. Ngayon, kapag walang supply na positive yan dito, hindi ito magtatrabaho, no? Hindi matatrigger diyan yung mga pisa niya para magbato dito ng kuryente sa dalawang carbon brass, no? Yan. Yun ang trabaho niyon. At ito naman, ang trabaho nito, ito papunta sa dashboard, indicator light. Nagbabato naman siya ng signal na pag on mo ng susi, iilaw doon sa dashboard yung sign ng battery, at pag nag-charge na siya at
produce na siya ng kuryente, ito naman magsisignal doon sa bulb para mamatay yung bulb sa dashboard ng sasakyan. Okay? So, ibig sabihin, pag namatay yung sign ng battery sa dashboard, nagcha-charge yung alternator. Ngayon, kapag hindi namatay yung battery sign doon sa dashboard ng sasakyan, ibig sabihin, ang alternator ay hindi nagkakarga. Okay? Pag on mo ng susi, lalabas doon ng battery sign. Pag andar at nag-charge, mawawala yung signal ng battery doon. Yung battery sign doon, mawawala. Ibig sabihin, nagcha-charge siya, no? Okay. So, ang trabaho naman nito mga kurentisan, itong kumokontrol dito sa bitaw nito ng kuryente. So, meron siyang ibibigay na kuryente papunta rito sa rotor. Yan. So, pagpunta niyan sa rotor, magkakaroon ng electromagnetic reaction nito pag sinuplayan mo ng battery. Pero, regulated, no? Ibig sabihin regulated, kontrolado. Kasi pag sinuplayan mo ng buong battery na 24 volts yan, masusunog yung rotor mo. Kasi ma-overwork siya, no? So, kaya kailangan ito, kontrolado ng regulator na ito, ang bigay niyang kuryente dito sa carbon brush, no? Yan. Regulate. Kapag full charge na, kukontrolin niya ng regulator niya, ng IC na to, yung pupunta rito ng kuryente, no? Para wala nang susupply dito sa rotor. Yan. Para hindi na siya mag-charge ng kuryente. Ngayon, pag nabawasan ng kuryente at nagbaba doon sa required na voltahe, charge uli siya. Bibigyan na naman siya uli ng, babato naman uli siya ng signal dito. Babato uli siya dito ng kuryente na positive negative para ma-ignite na naman yung inyong rotor. So, positive negative, supplyan mo yan, electromagnetic reaction, no? So, magkakaroon ng magnet yan. So, umiikot at po-produce ito ng kuryente. No? Okay? So, ito naman ang tinatawag nating stator core. No? Ay, stator core ito. Itong stator field winding, yung tanso na yan. Itong stator core. Stator magnetic core kasi hindi siya ordinaryong bakal, magnetic, no? Stator magnetic core. Okay? So, ito naman yung kanyang stator winding. At ito naman tawag dito ay rotor winding. So, rotor rotating parts, no? Yung tanso na yan ay rotor winding ang tawag dyan, no? Rotor field winding. Ito naman, ang tawag naman dito ay stator field winding. Bakit po stator ang tawag dito? Dahil ito po ay stationary parts ng alternator. Kaya stator. So, nakalagay siyang ganun. Yan. Siya, kita nyo? So, umiikot ito, yung rotating parts, at ito naman yung naka-steady. Kaya, rotor is the rotating parts and the stator is the stationary parts of alternator charger. Okay po? Okay, so ngayon, ito na ma-explain ko sa inyo, no? Itong ating winding, ito ay sample ng 3-piece, no? So magtaka kayo bakit sinabi ni Master na 3-piece, no? Samantalang 12 volts lang yun, no? Ang 3-piece, depende po sa voltahe yan, pwedeng high voltage at low voltage. Ito po ay isang sample ng 3-piece. At ang connection nito ay naka-Y. Ano po? Y connection. No? Star connection. Kaya lang, low voltage siya, 24 volts, no? Yan siya. So, kung papansin ninyo, itong isa na ito, itong star point, no? Yan yung tinatawag nating neutral. So, yan ang pag nasira na magko-convert tayo sa automatic voltage regulator, itong iangat natin kasi kukonek natin yan doon. So, ngayon, okay pa naman yung IC regulator niya, naka-float lang siya dyan. So, pero ito ang line 1, line 2, line 3, no? So, 3-piece. Okay? Sample ng 3-piece, 24 volts, no? So, ang trabaho niya ganito. So, dito siya nakakonect. Kung papansinin nyo, yan siya, no? Yan. Sa tatlong kuha na yan. Yan, no? Kita nyo? Yan. Yan sa rectifier niya, yung diode niya. Yan. Yan siya nakakonect, no? So, line 1, line 2, line 3. Pagbigay niya ng kuryente, ipapasok niya ngayon sa tatlo na yung kuryente niya. Ngayon, paano siya nagkaroon ng DC? So, itong isa nito, isang diode niya, ito ang positive heatsink. Pag sinabi mong heatsink, ito yung, diyan nakalagay yung diode. Yan ang nag-absorb ng init para hindi mag-overheat, ano? Yung diode. Positive heatsink, negative heatsink. Itong kabila. So, pininturahan na natin kasi yan, eh. Aluminum yan.
So ito na, explain natin. Ano? Pagpasok dito ng kuryente, yung line on mo pagpasok dyan, ang isang paa ng diode ay andi dito. Ayan, no? Itong isang paa niya. Yung kapares ng diode sa kabilang heatsink, andi dito rin yung paa. No? Pagtapon niya ng kuryente dito, itong isa ay positive, dadaan dito sa heatsink, pupunta dito sa positive. Ang kabila niya naman ay negative, kaya ang tapon ng diode dito sa kabila ay negative. Pupunta doon sa katawan ng dito. Sa base, no? Sa heatsink, pupunta doon sa body na nakakunik doon sa loob ng alternator, doon sa body niya, no? Tapos yung line to, ganun din siya. Bibigay siya ng kuryente rito. Ang sa kabila niya, dahil ang bigay kasi nito ay alternate current, ha? Remember mga kuryentesyan, hindi DC ang bigay nito. Kahit 12 volts siya, ang bigay ng winding ninyo sa field winding is, stator field is alternate current AC. Malinaw po, alternate current. Kasi hindi pa siya dumaan ng rectifier, no? So, pagbigay niya AC power, 24 volts, itatapon niya dito. Yan. So, isa, line 1. So, pagpasok niya dito, magkakaroon siyang positive-negative kasi dadaan sa positive na diode at dadaan naman siya sa negative na diode. Yung isa naman, ganun din ang trabaho ng line 2 niya. Papasok sa negative na diode, papasok sa positive na diode. So ngayon, ang line 3 ganun din, positive na diode, papasok sa positive na heatsink, tapos itong negative na papasok naman sa diode niya na negative, so ang out niya is negative. So ngayon, lahat ng positive pinagsama-sama, 1, 2, 3. Tatlo naging positive, 1, 2, 3, at tatlo rin ang naging negative, no? So yan sila magkakasama ng nakakonect sa positive at nakakonect sa body ground. So tatlong diode, tatlong positive, tatlong negative. Pero pagpasok dito, hinati lang niya yung kuryente. Yung kabila niya pumunta sa negative, kabila pumasok sa negative dahil ang bigay niya ay alternate current. So paglabas dito sa diode, dito sa regulator, sa rectifier na to, kasi rectifier magkakasama na sila, nagkaroon siya ng polarity, which is the positive and the other side is negative. So, okay po. So, yun po, no? So, malinaw po na ang inyong alternator charger, ang binibigay niya ay AC, alternate current. Pag dating dito, saka siya magkakaroon ng direct current or tinatawag nating DC. No? So, ganun po. Sana po naunawaan ninyo, no po? So, pagkatapos yan, mga kuryentesyan, yun na nga, na-explain ko na sa inyo, no? Yung trabaho niya. Ngayon, ito namang rotor, mayroong resistance yan. Pag 12 volts is, pag 24 volts, kailangan mo ng 10 to 15 ohms, no? 10 to 15 ohms. 24 volts yan. Kalimitan. So, depende pa rin sa design. Kung minsan, malalaki yung wire, no? Pag 6 volts, yan ay nagre-range lang siya ng, minsan yung mga high amp, nagkukuha niya ng 4 to 10 or 6 to 10, no? So, pag pumasok siya kasi ng 6 to 9 ganun or 10, pupili pa siya. Pero depende nga, no? Depende pa rin sa wire. Kasi pag malaking wire, mababa resistance. May iba nga, 2.5 kan lang. 2.5 ohms lang. Okay? So, yun po. Depende sa voltahe, depende rin yung kanyang resistance. Yung resistance yung puluputang wire kung gaano kahaba at gaano kalaking wire ang ginamit. Ano po? So, yun po. Ito ngayon ay 10 to 15 ohms. So, ito ay 15 ohms, kalimitan. No? Pag 24 volts. So, ayan siya mga kuryentesyan. So, ngayon, na-explain ko na sa inyo kung paano. Ito naman yung kanyang mga pisa, mga spacer. No? Dahil kalas-kalas siya, i-assemble na natin yan. Ano? So, nawa mga kuryentesyan ay naunawaan ninyo, no? So, sana po review nyo na lang po kung anong mga kuan, pwede naman kayo magtanong. Basta kung hindi naman ako busy, nasasagot ko po, no? So, yun po. Magandang hapon po sa inyo lahat at salamat pong muli sa pagsubaybay sa aking munting channel. Sa lahat ng mga supporter ko, maraming salamat po. At huwag nyo rin pong kalimutan sa mga baguhan na kapasyal sa bahay ko na i-subscribe nyo po ang aking channel para ma-share po natin sa lahat at inawa po ito yung makatulong sa mamayang Pilipino. Maraming salamat po. God bless po.